Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at salamat po sa ating Panginoon at purihin siya na muli po tayong nagkatipon-tipon upang sabay-sabay po natin handugan ng pinakamataas na papuri ang ating Panginoon. Kaya naman atin pong ibigay ang ating best sa pag-awit po at sa pakikinig ng kanyang salita sa umagang ito. At bago po ang lahat, inaanyayahan ko pong lahat na tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin sa ating Panginoon. Jesus. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. We glorify your name, Panginoon. Amin kang tinataas, Lord God. At ito po ang aming pagkakataon, Lord, to thank you, Lord God, for all the things you've done in our life, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng kalakasan na magparito, Panginoon, at magpuri sa inyo, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa malakas na pangangatawan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa isa na naman pong linggo na kami po'y inyong iningatan, Lord, biniyayaan, Panginoon. At ikaw po ang nagbigay ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa isang linggo, Lord God. Hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Saan man po kami nagpunta ay binalot mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. At ang iyong pabor ay kasama namin, Panginoon. At nasa amin palagi, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa aming mga buhay, Lord. Sa mga oras na to, Lord God, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. We are asking for your presence, Panginoon, and to be filled with the Holy Spirit, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang success, Lord God, sa aming Sunday service, Panginoon, magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang gabay mo at leading mo po sa bawat isang nandirito, Lord God. Magmula po sa worship team, Lord, gamitin mo po kami, Panginoon, para po sa inyong kapurihan, Lord God. Gamitin mo po ang aming mga kakayahan at talento, Panginoon, na inaalay namin sa inyo, Lord God, to praise you, Lord God. Ganun din po sa aming mahal na pastor. Lord, I pray, bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Lord, na kanyang kakailanganin, Lord God, to share your word, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanya, Panginoon. Ganun din po, Lord God, sa amin, Lord God, sa lahat ng tao po na nandirito, Lord, na makikinig po ng iyong salita at magpupuri sa inyo. I pray, Lord God, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, to receive your word, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan po namin ng maigi ang nais niyo pong iparating sa amin, Panginoon.
And we pray, Lord God, turuan mo rin po kami na mai-apply po ito sa aming mga buhay, Panginoon. Maisapamuhay po namin ang mga salita at utos mo po sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na wala pong distraction, Lord God, sa buong service, Panginoon, at amin pong buong puso at ang buong atensyon namin ay nakalaan lamang sa iyo, Panginoon. Alisin mo po ang aming mga baggages, Lord God, na nagbabagabag po sa aming mga puso't isipan habang po kami magpupuri, Panginoon. Let our minds and hearts be focused on you only, Panginoon. At ikaw lamang po ang aming itataas sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming pagpupurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi sa awit 84 verse 1 to 2, Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Amen! Pumalakpak ang handa na magpuri sa ating Panginoon! Amen. Ito na po ang ating pagkakataon to shout kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen? Kaya walang mahihiya sa pagpuri at pag-awit sa ating dakilang Diyos. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart.
Purihin siya sa umagang ito. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk in the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Hallelujah! Hallelujah! Papuri po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Para lamang po lahat ng awiting ito ay para lamang sa iyo, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for blessing us, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
sing this song from our heart. Mula po sa ating mga puso. Let our mouth confess kung gaano kabuti ang ating dakilang Panginoon sa umagang ito. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it.
Purihin po ang ating Panginoon na tapat, ang ating Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na kahit hindi po natin nakikita. Alam natin ang ating Panginoon is in control of all the things sa ating mga buhay. Kaya wag po tayong mag-worry. Wag po tayong panghihinaan ng ating mga loob. Tayo po ay maniwala sa ating Panginoon na tapat at kailanman ay hindi nagbabago. Maniwala ka na ang Panginoon ay gagawa ng himala sa iyong buhay. That God will change your lives. Ibigay lang po natin ang ating lahat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. You call me out of all the waters, the great unknown. Your feet may fail, and there I find you in the mystery. An ocean still, my faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign
your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you're mine. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And let's all pray together. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for this morning, Panginoon. We thank you, Lord God, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Lord God. And in this moment, Lord God, tagapin mo po ang aming mga papuring pagsamba na para lamang sa iyo, aming Panginoon, na sinasabi, Lord God, na ikaw ay waymaker, miracle worker, Panginoon, promise keeper. Lord, maraming salamat po sa umagang ito at hinanda mo po ang aming mga puso, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, buhos mo po ang pagpapala sa bawat isang nandirito, Panginoon. We are praying blessing upon blessing po sa bawat isang nandirito, Panginoon. And we pray for your miracle, Panginoon, sa lahat po ng umaasa rito, Panginoon. We are praying for your healing, Panginoon. We are praying, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. We are praying, Lord God, and we know that you are our only hope, Panginoon. Sa lahat po ng aming nararanasan, Lord God, ikaw lamang po ang aming pag-asa. Kaya naman po kahirap ang aming mga nararanasan, Lord God. And Lord, we thank you and we glorify you this morning, Panginoon. Sabi sa awitin mo, Panginoon, turuan mo kami, Lord God, to have that faith, Panginoon, sa lahat po ng waves sa aming mga buhay, Lord God. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya sa iyo, Panginoon, na kahit anuman po ang alon na dumating po sa amin, ay hindi po kami madadala nito, Panginoon, because we are rooted in you, Lord God. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at sinasamba. Tinataas ka po namin, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen.
Thank you very much. Kamusta na ang Sita family? Yun. Amen. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Lahat po ng araw ginawa ng Diyos. Kaya dapat tayong magalak, magtiwala, manalig, katulad ng awitin na yan, na He can do miracles sa ating buhay. Let's all pray together. Father God, we thank you once again sapagkat tunay na we are serving and believing a miracle-working God. Nothing is impossible with you. Lahat po ng aming mga worries, problems, and anxieties, we give it all sa iyo, Panginoon, sapagkat you care for us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series. Ano bang series natin ngayong buwan ng Oktubre? Yun, mahusay. Ano? Maging tapat tayo na tagapangalaga o pangasiwa ng mga regalo o handog ng Diyos sa ating buhay. At ang unang topic natin ay pinamagatan natin Faithful Stewards of God's Gift. Ang ating pong big idea dyan ay ang katapatan ay hindi kung gaanong meron tayo kalaki. No? It is not when we have much, but what we do in what we have that God has given us. Kaya naman, halimbawa, ikaw ay pinahiram ng kotse. Ganda ng kotse, siguro, wag naman Lamborghini, wala magpapahiram noon. Halimbawa, Toyota. Susunod, na humiram ka, hindi na siya magdadalawang isip, ipapahiram sa iyo. Ngayong umaga, ganun po yung buhay natin bilang Kristiyano. Ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo sa Panginoon, it belongs to God. So stewardship begins with that simple truth. Number one, faithfulness begins with recognizing God's ownership. Makikita po natin yan sa Psalm 24 verse 1. Ang sabi rito, the earth is the Lord's and everything in it, in the world, and all who live in it. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan, at silang naninirahan dito. So maliwanag sa passage nito na God made everything, including your life, my life, your job, no? Ano man ang suot mo ngayon, lahat po yan ay galing sa Diyos. Siguro merong mga pilosopo, paano manggagaling kay Lord itong sapatos, kabibili ko lang kahapon ito. Tama. Binili mo nga yan. Pero saan kaya kinuha yung material? Hindi naman biglang nagkaroon ng sapatos. Lahat po yan ay nanggaling sa nature na likha ng Panginoon. So, it all boils down, God is the source of everything that you have. God made everything, including your clothes. And most especially, you na nabubuhay. Meron pong katotohanan, according to Barna Research, ito po yung mga Kristiyanong researcher sa Amerika, at ang sabi nila, only 70% of Christians say they view their possessions as belonging to God. That means most still see themselves as owners. Kahit pala mga Kristiyano, parang inaangkin nila ang lahat na sila ang pinagkunan noon. Mamaya makikita natin, pati trabaho mo sa Panginoon pala yan. Lahat po ay sa Panginoon. So, ang maganda sigurong gawin natin para magkaroon tayo ng ganyang mentality. Pagising mo sa umaga, sabihin mo, Lord, lahat po ng mayroon ako. Kung gusto mong isa-isahin yun sa umaga, lahat po ito sa iyo. Kaya turuan mo ko na gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo ako, Panginoon, na gamitin ito, huwag kong waldasin. Amen? Bakit kaya importante yan? Para i-remind natin sa ating sarili na, Lord, since iyo ito, tutulungan mo ako ngayong umaga. Amen? Kung ikaw ay businessman, Lord, sa iyo ang business na ito. Anong gagawin ng Panginoon na kung pinahiram lang niya sa iyo yan? Siya magpo-provide ng mga kliyente mo. Amen?
Siya magbibigay ng mga customers sa iyo. Pero the moment na inangkin mo yan, akin ito. Ako ang nagtatag nito. Eh di gumawa ka ng sarili mong lakas. Mang-akit ng mga customer. Pero pag si Lord ang inuna mo, sabi ni Lord, malaki aking kamay. Walang imposible sa akin. So you need to start each day by saying, Lord, everything I have is yours. At para sa Kanya. Amen. So lahat ng nakikita mo at hindi mo nakikita, maging yung mga espiritu, hindi mo nakikita, si Lord ang gumawa. Hindi ko alam kung totoo yung mayroong bagong pelikula. Ang title When Lucifer Falls. Parang ganun ang title Pinakita doon kung gaano kaganda si Lucifer nung araw Siya yung pinakamagaling na anghel. Pero hindi natin alam kung anong kwento nung palabas na yon. Nilikha siya ng Panginoon pero siya ay nagkaroon ng pride. At anong ginawa kay Lucifer? Pinatalsik siya. So lahat po ng mga nilikha ng Diyos na hindi kinikilala na siyang lumikha sa Kanya ay nagkakaroon ng pagmamataas na pag-uugali. Ano po ang sinabi ni Job? Sinong nagbigay sa akin na dapat ko siyang bayaran? Sa akin ang anumang nasa silong ng buong kalangitan. Kung halimbawa, sa katulad ng kaawitin na yan, the Lord gives and takes away. Napakasarap when we always receive what the Lord gives. But when the Lord takes away, ano po yung laging sinasabi natin sa Panginoon? Merong pag-blame sa Lord, ano? Lord, nakita mo namang tapat ako Pinagtrabahuhan ko naman ito. Masipag naman ako. Bakit naman kinuha mo yan? Now, anong sabi po rito? May karapatan po ba tayo mag-reason out, magsabi, umangal, bakit mo kinuha yan? O dapat bang bayaran ni Lord yung kinuha sa atin? Anong sagot? Sabi diyan, sinong nagbigay sa akin na dapat ko siyang bayaran? Akin lahat yan. Diyan po nagsisimula ang pagiging steward ng Diyos. Lahat ay sa iyo. Minsan po iniisip natin, ang bahay na to, akin to. Yung pamilya ko, akin to. Yung trabaho ko, akin to. Yung ministry to, akin ito. Pero sabi ng Panginoon, anak, wala kang dinala sa mundo. Nung isinilang ka, nakahubad ka nga Anong sinasabi mong may dala ka? Amen? At tayo'y mawawala rin sa mundo na walang dala. Minsan yung mga bata naglalaro, nag-aagawan sa laruan, hindi ba? Akin to laro na ito. Pero sinong bumili? Si nanay at tatay. By right, yung nanay at tatay may-ari. Pero yung anak, minsan nakakalimutan, akin ito. Diyan po kasi yung nature natin Inaangkin po natin lahat. Kamakailan, meron akong nabasa sa Facebook na patungkol sa artikulo mula sa Deep Universe. Makikita natin sa larawan. Yan. Tungkol po ito sa isang kamangha-manghang asteroid na sabi ng mga scientists ay nakakahalaga ng 700 quintillion. Sinasabi ng mga scientists, mahal daw ito sapagkat ito ay maraming precious metal. Yung ginto, yung platinum, at alam niyo daw, kaya daw gawing bilyonaryo ang bawat isa sa buong mundo overnight. Kaya nag-iisip nga sila na kung pwede daw magmina sa asteroid. Pwede kayang gawin yung pati nakalutang sa kalawakan gustong binahin ng tao para makuha yung yaman na yun. Di ba nakakamangha? Wow, 700 quintillion dollars. Namamangha na tayo. Pero kung titignan mo, eto yan mga kapatid, yung lumulutang na yan,
sa kalawakan na napakamahal, napakahalaga, simpleng ginawa lang ng Diyos. Amen? Pero sa tao, gusto nang i-design, sana masa pa sa akin yung asteroid na yan. Gaano pa kaya yung mga iba't iba pang bituin sa galaxy, napakayaman pala ng ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pati yung nasa daigdig, akin yan. Ganyang kayaman ang ating Panginoon. Kaya kung iisipin po natin na siya ang may likha ng lahat, magtiwala ka sa Kanya sapagkat mayaman siya. Di ba sabi ni Paul, God, and my God will supply all my needs according to His riches and glory. So kailangan, we need to plug in to the most richest person in the universe. That's God. Pero the moment we resist God, the moment we run away from God, we are on our own at wala tayong mapapala. So ano pong dapat natin gawin? Isipin natin that we are entrusted, not entitled. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang, wala po tayong karapatan na angkinin ang anuman na mayroon tayo. Sa Deuteronomy 8:18, ang po sabi rito, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Anong sinasabi dito mga kapatid? O sabi ng iba, nagtrabaho ako umaga hanggang gabi. Pagod na pagod ako, nag-overtime ako, kaya ang bangko ko punong-puno eh. Ako ang nagtrabaho. Ang sabi ni Lord, sino ang nagbigay ng lakas sa iyo? Kung meron ka bang lakas bumangon pag umaga, makakapagtrabaho ka ba? Kung meron kang oxygen na nalalanghap, makakapagtrabaho ka ba? Kung sabi ng Panginoon sa bawat langhap mo ng oxygen, magbabayad ka sa akin. Gaano kaya kalaki ang utang mo ngayon? Sa kuryente nga lang, nagtitipid na tayo, di ba? O sige, ang aircon hanggang ano lang yan, ha? Hanggang alas 6, hanggang alauna na madaling araw. Oh. Ingat na ingat tayo kasi ang mahal ng kuryente. Di ba, lahat ng po yan, libre sa Panginoon. Hindi yung kuryente sa Meralco, kundi yung lahat, oxygen. Kaya ka nabubuhay dahil sa Panginoon. Amen po ba yan? Amen. Sabihin mo nga, kaya ako nabubuhay dahil sa Panginoon. Kaya Panginoon, ang buhay ko, iaalay ko sa iyo. Amen. Hindi ko nasabihin pangako, Lord, kasi hindi natin magagawa eh. Pero yan po ang katotohanan. Bawat tibok ng puso mo. Kapag tumitibok ang puso mo, na-realize mo ba, ay buhay ako. Na-appreciate mo ba yan? Yung tibok ng puso mo. Minsan nakakatakot, yung ginano mo yung puso mo, parang ayaw tumibok. Alam niyo, meron minsan ganun ang tibok ng puso eh. Meron mga sakit na ganun. Minsan ayaw tumibok ng tama sa tiyempo. Minsan naman, merong murmuring heart. Yung murmuring heart, sobra naman ang tibok. Ganon. Pero ang punto, pasalamat ka, pinatitibok ni Lord ang puso mo. Amen? Sa bawat tibok ng puso mo, sa bawat hininga mo, bawat patak ng enerhiya mo, regalo ng Diyos. Kung wala ang kalusugan mo, wala po tayo ngayon. Pangalawa, entitlement leads to pride and misuse. But stewardship calls us to faithfulness. Sa 1 Corinthians 4:2, basahin natin,
ang sabi rito, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Bakit po? Sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Lahat daw ng binibigay ni Lord, maganda. Amen? Sabi diyan, no? Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Ngayon, kapag merong hindi magandang nangyari sa atin, kaloob ba yan ng Diyos? Hindi yung binigay sa ni Lord. Inalaw ni Lord. For a good purpose. Di ba ang sabi nga ng Bible, Romans 8:28? God causes all things to work together for your good. Amen? To work together for your good. Yung hindi magandang nangyari sa iyo, hindi si Lord ang nagbigay niyan. Maring gawa ng masamang tao, ng diablo, pero dahil anak ka ng Diyos, ang gagawin ni Lord, He will turn that evil into good. Amen? He will turn that bad situation into a good situation for your good. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Pangatlo, stewardship produces joy in life. Bakit po? Una, God is the source. Sabi rito sa Mangangaral chapter 5, una sa verse 18, pinapakita po rito na ang lahat po dito sa mundo, yung buhay natin, yung pagpapagal natin, yung ating mga possession, dapat daw i-enjoy natin. Amen? Kahit katiwala tayo ni Lord, hindi naman po ibig sabihin na ang Diyos ay masyadong mahigpit na hindi ka na allowed mag-enjoy sa kanyang pinagkatiwala sa iyo. Anong sabi sa verse 18? Sabi rito, kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao sa maiksing buhay na binigay sa kanya ng Diyos ay ano daw? Kumain, uminom, at magpakasaya sa kanyang pinaghirapan habang siya'y nabubuhay dahil para naman talaga sa kanya ang mga iyon. Binigay, sabi dito, no? Ibinigay ng Diyos sa iyo yung maiksing buhay mo. At kung ikaw ay nagtatrabaho, pinagpala ka, sabi ni Lord, enjoy mo yan. Magpakasaya ka. Basta wag mo lang kakalimutan na galing sa Kanya ito. So, hindi naman killjoy yan, Lord, hindi ba? Na, nako, katiwala lang ako ni Lord, hindi na ako mag-i-enjoy. Ay, hindi. Magbakasyon ka. Sabihin mo, salamat, Panginoon, at binigyan mo ko ng resources para magbakasyon. Praise the Lord. At bilang steward, kailangan natin acknowledge that God owns everything. At kapag tayo po, nirecognize natin na siya yung may-ari ng lahat. Alam niyo po ba, ang mangyayari sa atin, yan ay magpapalaya sa atin sa pagiging greedy, sa anxiety. Kaya nga yung mga flood control, hindi talaga mawala sa ating isipan yan kasi nandun yung salitang greed. The more you have, the more you want. Pero kapag ang Diyos, binigyan ka ng pagpapala. Amen? Siya rin ang magpo-provide ng enjoyment. Basahin yung verse 19, number 2. Stewards includes what? Enjoyment. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. At ito ay regalo ng Diyos sa kanila. Si hindi kildo yan Diyos. It's one thing to have wealth. It's another thing to have enjoyment and the ability to enjoy what you have. Amen? Mayroong mga tao, ang dami ng pera, hindi pa rin masaya. Kaya yung flood control,
naging parang kuhaan nila ng pera kasi hindi sila nasasatisfy sa 1 billion. The more you have, the more you want. Kasi ang source ng kanilang happiness ay sa pera. Hindi naman nakakapagsalita yung pera, no? Na mahal kita, I love you, be satisfied. No? Pero si Lord, kahit ang pera mo, hindi kasing dami ng pera ng mga tao dyan sa labas, pero may enjoyment ka, you have the ability, that God-given ability to enjoy what you have, mas mayaman ka pa sa mga bilyonaryong yun. Amen? Yan po ang wala sila, yung nagbibigay ng kagalakan. So God doesn't just give us resources. He gives us the grace to enjoy what we have. Pangatlo, joy is the fruit of trust. Sabi ng Bible, at dahil ginagawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila, hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay nila. Alam niyo yung ginagawa ni Lord? Dahil binigyan ka ng enjoyment, malit man malaki ang sweldo mo, hindi ka ngayon nag-aalala, nako, ano kayang mangyayari bukas? Ano daw ang ginagawa ni Lord? Yung mind mo, pinupuno niya ng kagalakan, pag-asa, na hindi ka dapat mag-worry sapagkat siya ang source ng lahat, hindi ka niya pababayaan. So kaya ang gagawin mo ngayon, sasabihin mo, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. I don't have to worry about tomorrow. I have to enjoy what the Lord has given me today. Today. Amen? At doon po tayo magiging tapat na steward ng Panginoon. Steward na masaya. Kahit hindi lagi fried chicken ang kinakain. Kahit Adidas lang. Ang sarap nga ng Adidas. Di ba? Amen? Oh, adobong Adidas. Tinolang Adidas. Inihaw na Adidas. Aba, nung araw nga, ang tatay ko kasi nagtatrabaho sa matadero eh. Ang uwi niya lagi, mantika ng baboy. O yun lang minsan ulam namin, yung mantikang napakatigas, tutunawin mo sa kaning mainit, lalagyan mo ng asin, ay solve na kami noon. Kaso ang problema, tumaas ang kolesterol. Pero masaya kami noon, ano? Pero ngayon, minsan, ulam mo na, fried chicken, naghahanap ka pa. Fried chicken na naman. Sabi na rin, magpasalamat ka, anak, may fried chicken ka. Kaya dapat, mga kapatid, i-enjoy mo kung ano meron ka. Amen? Yan ang paalala po ng Ecclesiastes 5:18-20. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula hindi sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pagkilala ng lahat ay kaloob ng Diyos. Huwag ka muna maghangad ng marami. Mag-enjoy ka sa kaunting meron ka. Iyan ang puso ng pagiging katiwala. Second point, faithfulness is proven in the small things. It doesn't start when we have more. It starts with what we have now. Ito mga kapatid, gusto kong isa puso natin ito. Anong sinabi sa Luke 16:10? Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Anong tinuturo? Be faithful with what you already have in your hands. Amen? Huwag kang titingin sa kapitbahay mo. Tumingin ka sa kamay mo kung ano ang binigay ni Lord.
Anong trabaho mo ngayon? Pasalamat ka. Thank you, Lord. Yung pamilya mo ngayon, magpasalamat ka. Huwag kang magdesisyon, sana tatay ko na lang siya. Pasalamat kami, tatay ka. Pasalamat kami, nanay ka. Magaganda. May mga tita ka, tito. Ano pa yung meron ka ngayon? Mamaya isipin mo kung ano meron ka. Ha? Huwag mong isipin yung wala ka. Kasi hindi ka magiging masaya. Tama po ba, Nay Perla? Oo. Kapag inisip mo yung wala ka, anong mangyayari sa'yo? Malulungkot ka. Hindi ka magiging masaya kung anong meron ka kasi yung wala, hinahanap mo eh. Paano mo mahahanap yung wala? Pero yung nakikita mo, thank you, Lord. Pasalamat ka sa iyong asawa. Oh. Amen? Salamat ka sa mga members. Ako, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit kayo ganyan, kaganda, at kasipag, hindi pa tapos. Ay sobrang pinagpala ako. Sapagkat tinuturing nyo ang inyong mga leaders na hindi lamang leaders, kundi mga tatay at magulang sa pananampalataya. Kaya, Lord, ano man ang meron ako, maliit man ito, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Bakit po? Faithfulness is not about what you have, but how you handle what you have. Tama po ba? Oh, nakapatama si Nanay Perla, no? Ang katapatan ay hindi patungkol kung marami ang nasa kamay mo, kundi kung paano mo gamitin iyo. Sa third Sunday, didiscuss ko yung mga isa responsibility. Kung paano nagsimula sa maliit, lumago. Pero ito, I'm just scratching the surface. Dahil mahalaga na pasalamatan mo ang Diyos kung meron ka ngayon. Letter B, God often tests our faithfulness in small opportunities before giving us greater ones. Basahin po natin ang Luke 16:12. At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? So ano pang ginagawa ng Panginoon? Una, tinitest niya ang ating puso sa maliliit na bagay. Yung attitude natin sa maliliit na bagay, pera, oras, small responsibilities. Kung ano yung attitude natin, masaya ba tayo, positive ba tayo, thankful ba tayo, pinalalago ba natin iyan? Minsan po, we pray for more. Di ba? Lord, give me more. Bless me more, O Lord. Pero alam niyo po ba ang sinasabi ni Lord? At sasabihin ni Lord? Ang sasabihin ni Lord, show me your faithfulness first. You want me to give you more? Sabi ni Lord, show me your faithfulness first. Sapagkat meron na akong binigay sa iyo eh. Pag naging tapat ka dyan, pinalugo mo yan, sabi ni Lord, you will go to the next level. Nagpe-pray ba tayo na, Lord, give us more members? Sabi ka nga ng amen? Ang ganda, no? That's a good prayer. Lord, give us more people who want to serve you. Ano kaya ang sasabihin ni Lord? Sabay-sabay kayo. Ano sasabihin ni Lord? Show me. One more time. First. Kanina, tumayo kami tatlo doon. Diba? Sabi ko, pag umaga, meron nakatayo doon. Greeters. Masayahin. No? Para pagdating ng member, meron sasabihin sila, good morning, welcome to Sit Up, enjoy worshiping the Lord. Diba, no? Ganon.
Kaya kailangan masayahin nandun. Hindi yung na, good morning. Pumasok kayo. Alam, masayahin, di ba? Kailangan din, mas maaga. Sabi niya, patay. Kailangan yung usher, greeter, mas maaga. Kaya mamaya pipili tayo ng dalawa. Yan. Amen? At pag naging tapat ka, maging greeter, isang hakbang na yan para sabihin ni Lord, handa na yung church na ito. Pangalawa, kailangan on time. Amen? Sasabihin nila, pray kayo ng pray eh. Lord, paramihin mo kami. Lagi ka namang huli. Pag dumating yung newcomer, nauuna pa siya. Sino po ba yung member dito? Traffic, pasensya ka na, traffic sila eh. Applicable po yan, di ba? Gawin natin yung sinasabi ni Lord, kung maging tapat tayo, kung anong binigay niya sa atin dito, makikita natin ang gagawin ng Panginoon. Baka yung mga tao nakapila sa labas, nag-uunahan. Pero hanggat hindi po tayo nagiging tapat sa oras, mananatili tayong ganito. Amen? Meron po mga illustration sa Bible. Naging tapat sa kaunti si David, sa maliit. He was faithful as a shepherd before he was trusted as a king. Nung siya nga ay pinatawag ni Saul, kasi gusto niya labanan si Goliath, ang sabi niya, pinagmalaki niya, I killed the lion and the bear with my own bare hands. Bakit niya ginawa yun? Dahil iniingatan niya yung mga tupa niya. Shepherd pa lang siya nun, ha? Nung naging hari si David, mga kapatid, talagang siya yung sinisigaw ng mga tao. Napakagaling na hari. Sumunod, yung bata. Nagutom yung libo-libong mga tao. Inutusan niya si Philip, saan tayo kukuha ng pagkain? Sabi nila, wala po tayong enough food eh. Wala po tayong pera. Tapos meron silang nakitang bata. May 5 loaves and 2 fish. Pero sabi nila, hindi po yan sapat. Pero alam niyo po ba yung batang ito? 5 na lang ang tinapay niya, 2 na lang yung kanyang isda. No, siguro, papadala niya pa yun sa mga magulang niya. Pero sabi niya, Lord Jesus, no matter how little I have, and I'm sure, and I believe, when I put it upon your hands, little will become much. Amen? Ayun na nga nangyari. The moment hinawakan ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda, hindi na naubos yung tinapay, hindi na naubos yung isda, they keep on multiplying. Amen. Kaya kung naging tapat tayo sa kakaunti, multiplication po ang resulta. Pero pag hindi tayo naging tapat, anong kabaliktaran ng multiplication and addition? Yun, bawas ng bawas. Kaya, ang katapatan po ay importante. The widow of Zarephath sa 1 Kings chapter 17, meron lamang siyang gakamay na flour. Pero nung nagtiwala siya sa Diyos sa pamagitan ni Elijah, ano pong nangyari sa kanyang bread na yun, sa kanyang flour? Nag-multiply. Alam niyo ang Panginoon, He is a multiplier. Amen? He will multiply the little that you have when you put your trust in the Lord and when you become faithful sa Kanya. Studies show that people who give regularly from small income tend to be more generous even when they earn more. Meron ba tayo sinasabi, Panginoon, pag malaki na yung pera ko, tsaka ako magbibigay. Ha? Di ba? Pag maraki na yung pera ko, kapag libo-libo na, di ba, no?
Sabi ni Lord, magbigay ka muna sa kakaunti mo. Kasi pag nagtapat ka sa kakaunti mo, i-bless ka ni Lord sa kaunti para kapag dumami na yung possession mo, ganun pa rin yung attitude mo, nagbibigay ka pa rin. So mag-start ka sa kaunti. Pangatlo, letter C, contentment prepares you for a promotion. 1 Timothy 6:6. Godliness with contentment is great gain. Sa Tagalog, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So when you're grateful for what you have, maliit man yan, maging tapat ka dyan, sabi ng Panginoon, i-bless kita, and you will be more blessed to bless other people. Yan mo naman po yung purpose ng blessing. Ba't ka ba binibless ni Lord? Para ka maging blessing sa iba. Kapag tayo hindi naging tapat, alam niyo po ba yung unfaithfulness, yun po yung nagiging resulta ng discontentment. Di ba? Kapag hindi ka kontento sa pera mo, gagawa ka ng paraan na hindi maganda para dumami, kung napasama ang iyong buhay. Pero sabi ni Lord, kung kaunti yan, pinagtapat mo yan, nagtiwala ka sa Panginoon, kontento ka dyan, sabi ni Lord, I will multiply. So truth, contentment, and faithfulness today prepare us for greater trust tomorrow. Gusto mo ba ng promotion? Gusto mo ba mapunta sa next level? Napakaganda. Lord, sabi ko, gusto kong pumunta doon sa lugar na hindi ko pa napuntahan. Gusto kong maranasan yung mga bagay na hindi ko pa naranasan ngayon. Pero sabi ni Lord, ang dapat mong gawin, maging masaya ka sa kakaunti. Bakit? Kapag naging kontento ka, naging masaya ka, then you are ready for what's next. Pero kapag hindi ka pa masaya kung anong meron ka, bakit ibibigay ni Lord yung mga bagay na hindi mo kayang hawakan? Masasayang lang. Kung halimbawa yung anak mo sabi, Tay, ako nang bubuhat ng balde na yan. Kayang-kaya ko yan. Nakita mo nga, yung isang tabo, hindi niya mabuhat Nagpumilit siyang buhatin yung isang timba. Sige anak, buhatin mo yan. Habang buhat-buhat ng anak, anong nangyari sa mga tubig? Tapon ng tapon. Pagdating doon sa tatay niya, wala nang laman. Kasi hindi niya kaya. Bakit ibibigay sa iyo ng Lord yung 2 million pesos? Kung hindi mo ma-handle ang 2,000. Amen? Bakit ibibigay ni Lord ang magandang trabaho kung lagi kang nalilate sa trabaho mo ngayon? Amen? Bakit ka bibigyan ng asawang maganda, masipag, maka-Diyos? Lord, ibigay mo sa akin ito, Panginoon. Sabi ni Lord, anak, parang Joseph Estrada, no? Anak, maging masipag ka muna. Maghugas ka ng plato sa bahay. Alas 9 pa, alas 9 natulog ka pa. Bakit ka bibigyan ng asawa kung ang asawa mo alas 5 pa lang gising na? Sabi ng asawa niya, no, huwag mo ibigay sa akin yung gano'n. Yan po ang sinasabi natin. Humihingi ka ng malaki, sabi ni Lord, tapat ka muna sa maliit. Amen? Number 3. Faithful stewards
is living with a heart fully surrendered to God. Romans 12:1, basahin po natin. Offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Base po sa talatang ito, it is more than rules. It is a relationship. Until we surrender everything to God, we can't be a good steward. Lahat po na sinabi natin kanina, you can't be able to recognize God as the owner of everything. You cannot be a faithful steward unless we surrender ourselves to God. Kasi ang unang pag-aari na meron ka ay sarili mo. Kapag ang puso hindi nakasurrender sa Lord, lahat ng ginagawa mo, lahat ng mayroon ka, hindi mo ibibigay sa Lord. Amen? Kaya it's more than rules. It's a relationship. Lord, mahal kita. You are my Lord, my Savior. You love me. May relationship ako sa iyo. Kaya unang-una, inaalay ko sarili ko sa iyo. That's number one. Letter B, surrender doesn't mean losing. It means what? Placing everything in God's hands. Kaya minsan ayaw natin isukan sarili natin kay Lord kasi kala natin mawawalan tayo. No? Lugi tayo kasi ibibigay mo kay Lord eh. Pero ang sabi ni Lord, kapag binigay mo sa akin kung ano meron ka, you cannot outgive me. Bigyan mo ako ng piso, bigyan kita ng higit pa dyan. Pinigay mo yung buhay mo sa akin, anong sabi sa talata sa Matthew 6:33? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Stop muna dyan. First things first. Una sa lahat, pinaka-importante sa lahat, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Nahanap mo na yan, di ba? Kasi born again ka na. Step 2, ang kanyang katuwiran. Ito na yung pagsunod sa kanya. Araw-araw na yung buhay, napag-aaralan mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Pag ginawa mo yan, sabi ng Panginoon, and all these things, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O ang tanong ko ba, kapag binigay mo yung sarili mo sa Panginoon, nabawasan ka ba? Anong gagawin ni Lord? Kaya hindi ka talo. Hindi ka lugi. Meron ka pang profit sa Panginoon. Kaya sa Panginoon, walang lugi. Sa tingin ng dyablo, no, ito nilalagay ng dyablo sa atin. Kapag inuna mo si Lord, ay yung oras mo, puro kay Lord na lang. Papaano na yung kita mo niyan? Di ba? Yung may-ari ng Colgate, kilala, Christian yun eh. Pero, lahat ng kanyang, hindi naman lahat ng kinikita, but 75%, no? Nung nagsisimula siya, binibigay niya sa Panginoon. Talagang inuuna niya ang Panginoon. At kapag nakita ng Panginoon na ang puso mo ay para sa Kanya, pagkakatiwalaan ka niya sa mga bagay na nahawakan. Kasi yung mga bagay na hindi mo nakikita, naging tapat ka. Yung mga bagay na hawakan, ibibigay ni Lord. Si Satan baliktad. Ibibigay niya sa yung nakikita mo. Di ba si Satan nga, tinukso si Jesus, kaharian na yan, lahat na yan, ibibigay ko sa iyo. Pero ang gagawin mo, tumalon ka dyan. Sambahin mo ako. Di ba ganyan ang ginagawa ni Satan? Ibibigay ko sa iyong lahat yan. Magtrabaho ka na magtrabaho. Huwag kang magkaroon ng oras sa Diyos. Ibibigay ko sa iyo yan. Pero anong kapalit? Sa huli, mawawala. Ganyan si Satan. Pasasahihin ka, pansamantala. Pero sa huli,
iiyak ka. Pero sa Diyos, papasok ka sa masikip na daan. Mag-struggle ka. Iiyak ka minsan. Pero sa huli, merong pagpapalang hindi mo makontain sapagkat ang Diyos dagdag ng pagpapala sa iyo. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, okay lang yan. Sumunod ka sa Panginoon sapagkat sa bandang huli ay nandun ang huling halakhak. Tatawanan mo si Satan. Sasabihin mo sa kanya, eto ang Panginoon ko. Nasa huli yung pagpapala namin na ma-enjoy namin, ikaw, lagi kang pansamantala. Meron isang bata, pumunta sa offering. Ito, katulad pumunta siya rito. Pero, tumayo lang siya. Sabi ng mga tao, anak, nasaan na yung offering mo? Sabi ng bata, inaalay ko ang sarili ko. Ganda, no? Kasi wala pa naman siyang trabaho eh. Di inalay niya yung sarili niya. Kaya pag inalay mo yung sarili mo, ano man ang hawak mo, susunod na yun. Pero kapag hindi natin inalay ang sarili, lahat ng hawak natin, hawak-hawak mo pa rin. Ayaw mong bitawan. Kaya importante ang pagsuko ng sarili. Alam niyo ba sa gera, merong rule of war na tinatawag? Yung pagsuko o surrender sa panahon ng digmaan, isang formal po yan ng pagtigil sa panahon ng gera o para sa mga sundalo o bansa. Bakit po? Yun ay pagkilala na mas makapangyarihan yung kalaban. Yun ay pagkilala para sa katahimikan. Kaya importante yung pagsuko. Yung pagsuko, hindi ka lugi. Sa panahon ng gera, ang layunin po niyan ay upang iligtas ang buhay ng mga sundalo kapag sumuko sila, di ba? Nililigtas nila ang buhay ng mga sundalo at mga tao, kababayan nila. Pangalawa, upang wakasan ang labanan at magbigay daan sa kapayapaan. Halimbawa, noong 1945, sumuko yung Japanese, di ba? 1942, sumuko naman yung pagsuko ng Bataan. Alam yan. And then 1945 again, pagsuko ng Germany. Diyan nagtapos yung ikalawang digmaang pandaigdig. Ang batayan po niyan ay sa Geneva Convention 1949. Kaya yung mga prisoner of war, kapag nahuli, may protection sila eh. Hindi dapat sila bugbugin, pahirapan, kasi sumuko na eh. Minsan sa buhay natin, ganun din, di ba? Sa relationship, kailangan ng pagsuko. Minsan, hindi natin maiwasan yan. Yung mga mag-asawa, sino ba mayroong asawa rito? Taas nga. Taas! May asawa dyan. Ayan, yan. Di ba minsan pag mayroong argument, umiinit yung argument nyo, no? Minsan, alam mo namang dihado ka dahil hindi ka tama, pero gusto mong patunayan na tama ka eh. Pero bandang huli, anong dapat gawin? Surrender. Bakit? Para wakasan ang labanan. Kasi hindi ka mananalo. Tama? Kaya kailangan mamaya bumili na kayo ng puting bandera. Para pag tinaas mo yan, alam na nila yan, suko na. Minsan sa kaibigan, kapitbahay, kailangan din minsan ng pagsuko. Di ba, no? Lalo na kapag babae nag-aaway, walang tigil yan. Para mga pusang maingay. Kailangan merong isang magtataas ng bandera, suko na, okay na. Magkaroon tayo ng peace.
Bakit? Gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Gusto mong wakasan anumang argumento. Lalo na sa church. Di ba? Minsan kahit tama ka, kung yun ay magdudulot ng gulo, itaas mo na yung bandera. Maging peacemaker po tayo. Amen? Huwag troublemaker. Lagi magtaas ng bandera. Hindi po yung kawalan. Yan po ay pagsuko para sa kabutihan ng lahat. Kaya minsan din naman, hindi lang lalaki magtaas ng bandera. Ang babae din, magtaas din ng bandera. Pero natatawa ko minsan sa palabas sa TV, meron yung lalaki na pasok sa kwarto, hubad siya. Kinapon lang sa sa lapag, Narinig niya yung pinto, papasok ang asawa, pinulot yung nilagay sa lagay ng ng damit. Tapos pumunta sa rep, kumuha siya ng bote, iinom sana sa doon hindi nakukuha ng baso. Nakita yung asawa, kumuha ng baso. So by nature, talagang pasaway yung lalaki talaga. Kaya, kayo pa nag-asawa, ganyan ang kakaharapin nyo. Kaya maging patient kayo. By nature, ganun na talaga. Kaya dapat mahal nyo talaga bago kayo mag-asawa. So ano po ang sinabi ng Bible? Submit yourselves then to God. May kasunod dyan Submit yourself to God and the devil will flee from you. Gusto mo bang lumakas ang demonyo? Hindi mo siya kaya ng sarili mo, you submit to God. Gusto mong mawala yung problema, unti-unti, submit to God. Gusto mong magkaroon ng katahimikan, submit to God. Kasi Diyos ang gagawa. Makapangyarihan ang Panginoon. Amen? So, anong prinsipyo natin? Ang pagsuko sa Diyos ay hindi kahinaan, kundi tunay na lakas. Sa pagsuko, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at tagumpay. Kaya nga kapag tayo ay good steward, humble tayo. Minsan kahit tama ka na, binababa mo yung sarili mo para magkaroon ng kapayapaan. Si Jesus sa Gethsemane, di ba? Sinuko niya yung kanyang kalooban sa Diyos. Si Apostle Paul nagsuko ng kanyang dating buhay upang maglingkod sa Diyos. Ikaw, anong gusto mong isuko sa Panginoon? Ano yung mga bagay na hindi mo pa naisusuko sa Kanya? Isipin po natin ang yun. Sapagkat stewardship is not about what we own, but about who owns us. And since God owns us, He will take care of you. He will never leave you nor forsake you. Faithfulness begins with recognizing God's ownership. Yes, Lord. Ikaw ang may-ari ng lahat. Ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Kaya Lord, bahala ka na sa buhay. We are entrusted, not entitled. Hindi po yung kawalan. Sabi naman ni Lord, kahit kay steward niya, enjoy what God has given you. Because true stewardship starts with surrender. See, when we live this way, we shift from ownership to worship, from entitlement to gratitude, from control to surrender. Tayo pong lahat ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Kung hindi man kami naging tapat na iyong katiwala, patawarin mo kami, Panginoon. At salamat po sapagkat meron kaming Diyos na laging nagbibigay sa amin ng more chances. Kung kami man ay nadapa ngayon, nandiyan ka lagi para kami tulungang makabangon. At kami tatayo kasama ka. Magtitiwala na kami sa iyo, Panginoon, kung ano man ang meron kami. Hindi na kami magwo-worry, ano man ang sitwasyon namin sa buhay, sapagkat ikaw ang bahala sa amin.
Sinabi mo, Panginoon, you will never disappoint us. We will never be disappointed when we put our trust in you. Kaya, Panginoon, maging tunay po ang aming pananampalataya sa iyo. Sapagkat tunay ka na Diyos na hindi bumibigo sa iyong pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.